Isa daw po sa crowning glory ng tao ay yung kanyang kalayaan. Sinasabing tayo ay espesyal na nilikha ng Diyos dahil tayo lang sa kanyang mga nilikha ang mayroong kalayaan. Kakaiba sa halaman, kakaiba sa hayop, kakaiba sa iba pang nilikha. Kaya napaka-espesyal daw po natin sa Diyos. At totoo naman yan. Hindi na kailangan pang pagdudahan ang katotohanan ng we are special because we are created in the image and likeness of God. And essential sa paglikhang yan, nakawangis at katulad ng Diyos ay ang kalayaan. Yun nga lang, kung ito ang ating crowning glory, pwedeng ito ding kalayaang ito ang maging daan ng ating ikapapahamak. Lalo na nga, at kung hindi natin ito gagamitin ng tama, lalo na nga at kung hindi natin ito gagamitin ng maayos, ayon sa pamantayan ng Diyos. Kasi pwede nating gamitin o abusuhin ang kalayaan na yan. At marami ang napapahamak dahil sa pag-abusong yan. Ano ang guide natin para malaman natin ang limit ng paggamit ng ating kalayaan? Tatandaan po natin na there's no such a thing as absolute freedom. Wala. Wala namang ganyan. Ang kalayaan should always be understood in the context of goodness. Kapag tayo'y gumagawa na ng masama, ibig sabihin hindi tayo malaya. Sapagkat kung tayo'y malaya, laging ang gagawin natin ay mabuti. Laging ang gagawin natin ay ayon sa 10 utos ng Diyos. Kaya tayo gumagawa ng masama ay sapagkat hindi tayo malaya. Alipin tayo ng kasalanang mana. At dahil diyan, dapat ma-educate natin ang ating sarili para maging tama ang ating choices sa buhay. Narinig natin sa ating mabubuting balita na matapos pagalingin ng ating Panginoong Hesus, ang lalaking sinasapian ng demonyo, humiling siya sa ating Panginoong Hesus na pwede bang isama mo na ako? Kasi alam niya na pag siya ay kasama ang ating Panginoong Hesus, siya ay safe. Siya ay laging gagawa ng mabuti sapagkat nasa piling siya ng Diyos. Pero nakapagtataka kung bakit siya tinanggihan ng ating Panginoong Hesus na sumama sa Kanya. Bakit ganito ang Kanyang naging desisyon? Kasi gusto ng ating Panginoong Hesus na siya ay lumago sa Kanyang pagiging disipulo. Gusto ng ating Panginoong Hesus na siya ay lumago sa Kanyang pagiging anak ng Diyos na matagal na hamper because of diabolic possession. At ano ang ginawa ng lalaking ito na pinagaling ng ating Panginoong Hesus? Pinili niya ang tama. Sinunod niya ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, mangaral ka sa kabutihang ginawa sa iyo ng Diyos. And he made the right choice. Ano yung naging bunga nito? Naging responsable siya
sa paggamit ng kanyang kalayaan. He could have disobeyed Jesus at sabihin, no, whether you like it or not, I will join you. Pero hindi yun ang kanyang ginawa. Mas pinili niyang sundin ang mabuti, ang mas makabubuti sa kanya. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kung ginawa na yun, maaring kita ng ating Panginoong Hesus na maging dependent lamang siya sa Kanya. At ang pagiging dependent sa ating Panginoong Hesus ay maaaring maging daan ng Kanyang aasa na lang siya sa ating Panginoong Hesus. Hindi niya na magagamit ang Kanyang kalayaan para mas lumago at pumatutong pumili ng tama. Pero ano ang kanyang ginawa? Sinunod ang ating Panginoong Hesus. Ginamit ng tama ang kanyang pagpili at nangaral din sa kabutihan ng Diyos. Ngayong umagang ito, mga kapatid, ganyan din ang paanyaya sa atin. Nandiyan na ang biyaya ng binyag, ibinigay na ng Diyos sa atin. Nandiyan na ang punla ng pagpapakabanal para piliin natin lagi ang mabuti. At huwag tayong mapasama. Gamitin natin ng tama ang ating kalayaan. Choose God. Choose goodness. Choose Jesus. Upang magamit ng wasto natin ang kalayaang nagpapaiba sa atin at nagpapa-espesyal sa atin bilang nilikha ng Diyos.